DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Simpleng-simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sana lang ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa siya sa akin, baka hindi mo magustuhan ang gagawin ko. Baka nga, mag-iisa na akong demonyo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Calvin, mula pa kaninang dumating ka, pansin ko parang malungkot ka. May problema ka ba sa trabaho mo? Ito na po ang gamot ninyo, Lolo. Nasa loob din po ng supot ng gamot ang reseta. Baka po mawala. Hindi mo na sinagot ang tanong ko. Lagi ka pa rin bang sinisigaw-sigawan ng anak ng amo mo? Di ko na lang po pinapansin ang ugali ni Zach, Lolo. Sabi po ni Nana Sabel, talagang salbahe raw po yun kahit nung maliit pa. Lagi daw pong nakikipag-away sa mga kalaro. Yung amo mong babae, mainit pa rin bang dugo sa'yo? Parang ganun na nga po. Tuwing makikipag-usap sa akin, laging pasinghal, pasik ang boses. Minsan nga ho, sinabuyan pa ako ng tubig sa mukha nang minsang hindi ko agad narinig kung ano yung inutos niya sa akin. Ano kaya kung umalis ka na lang sa kanila? Di po pwede, Lo. Paano mga gamot nyo? Paano natin mabibili? Pwede namang wala akong gamot. Bahala na sa akin ng Diyos kung talagang gusto na niya akong kunin. Huwag naman po kayong ganyan. Kayo na lang po nag-iisang pamilya ko. Ayoko mawala kayo. Madali lang naman po yung trabaho ko sa bahay ni na Sir Nep. Hirapan lang po ako kay samahan ng amo kong babae at ang anak nila. Ganun madalas.
Ang inihirap o idinadali ng trabaho ay nasa mga kasamahan mo. Ewan ko kung bakit may mga ganong tao na hindi na nga nakakatulong na may merwisyo pa. Ang inaalala ko'y ikaw. Huwag niyo po akong alalahanin, Lo. Kaya ko po ito. Pagtitisan ko na lang po ang ugali ni na Ma'am at Zach. Nep, bakit may bagong polo shirt ako nakita doon sa kotse? Dalawa yun. Ang isa para kay Zach at ang isa para kay Calvin. Ano? Meron din si Calvin? Oo. Kasi napansin ko puro kupas at lumang isinusuot na dami ni Calvin. Kaya binili ko na rin. O, sumusweldo naman siya. Bakit hindi siya bumili? Kasi nga baka kinakapos pa rin yung bata. Gasino lang ba sweldo niya? Kung minsan kumakain tayo mag-anak sa restaurant, sobra sa sweldo ni Calvin ang halaga ng isang kain natin. Tapatin mo nga ako. Anak mo ba si Calvin sa labas? Sa Marita. ibang babae? Ay, ibang klase pagtingin mo sa kanya eh. Yung nakikita ko sa'yo, hindi pagtingin ng amo sa kanyang tauhan. Iba ang pinakikita mo kay Calvin eh. Aminin mo. Anak mo siya sa ibang babae, hindi ba? Heto na naman ba tayo? Ha? Sinabi ko na sa'yo, hindi ko siya anak. Pero oo, ikatutuwa kong maging anak ko nga siya. Kasi nakikita ko mabuti ang kanyang kalooban. Mabuti siyang bata, masipag, magalang. Ay, yan ka na naman! Basta si Calvin na napag-uusapan, puro papuri yung naririnig ko sa'yo. Si Zach, kahit ba minsan napuri mo? Mahal ko si Zach. Mahal ko siya dahil anak natin siya. Pero masakit mang aminin. Wala sa kanya ang mga katangi ang nakikita ko kay Calvin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nana Subel, mamaya po, pag pinagdala ninyo ako ng pagkain kay Sir Nep sa hardware, magdadala na rin po ako ng smart dishwashing gel. Kasi po, basta ang ginagamit ko pag naghuhugas ako ng mga plato at basong ginamit ni Sir. Ay, sige. Lalagay ko na rin sa dala mong basket. Ay, siya nga pala. Nabanggit ko na kay Nep ang sinabi mo sa akin nung isang linggo. Ano po bang sinabi ko sa inyo? Ano ka ba? Nakalimutan mo na ba? Eh, di ba sabi mo sa akin gusto mo makapagpatuloy ng pag-aaral? Oo nga po pala. Ngayon, sabi sa akin ni Nep, papayagan ka raw niya mag-aral sa gabi. Makikita mo, isang araw, kakausapin ka niya. Hindi mangyayari yan, Nana Sabel. Dahil hindi ako papayag. Marita? Sobra-sobra na yung pabor na binibigay ng asawa ko sa lalaking yan. Aba, talo pa niya yung anak namin sa atensyong binibigay sa kanya ni Nep. Mabait naman kasi itong si Calvin. At salbay ang anak ko si Zach, ganun ba? Ganun ang ibig niyo sabihin? Wala ako sinabing ganyan. Pero si Nep, kaya niya nabibigyan ng pabor itong si Calvin. Kasi nga mabait at masipag ang batang ito. Sa lahat ho na naging boy natin dito sa bahay ninyo, siya lang ang bukod tanging hindi na kailangang utusan. Siguro, Nana Sabel, may alam kayo sa sikreto ng asawa ko, ano? Siguro? Ano sikreto? Kilala niyo ang babae ni Nep. Ang babae ina ng Calvin na yan. Hindi po babae ng inyong asawa, nanay ko. Patay na po siya. Malay ko kung nagdadrama ka lang na patay na nga yung nanay mo. Nagsasabi po ako ng totoo, ma'am. Hindi po ako anak ni Sir Nep sa labas. Sa ngayon, wala pa akong ebidensya. Pero nag-iimbestiga ako. Kaya huwag kayong pakasisiguro. Malalaman ko rin ang buong katotohanan.
Sir Nep, na-deliver ko na po sa customer ang triplex wire na 20 metro. At yun pong tinawag ng suki nyo dito sa hardware. Nag-buy ka lang ba nang dali mo sa customer natin ng triplex wire, Calvin? Opo, sir. Mag-iingat ka pag anong nagdi-deliver ka sa malalapit na customer natin ng maliliit na order nila. Opo. Usually, yung mga ganong order, nakalimutan lang nila. Kaya tinatawag na lang. Gusto mo ba palagyan ko ng sidecar yung bisikleta mo? Okay na po yun, sir. Mas mabilis po pag walang sidecar. Basta mag-iingat ka. Siya nga pala. Ilang buwan pa naman bago sumapit ang bagong pagbubukas ng school year. Gusto mo raw mag-aaral sa gabi? Sabi sa akin ni Nana Isabel. Huwag na lang po, sir. Hindi ko na lang po ipagpapatuloy yung pag-aaral ko. Bakit? Basta po, huwag na lang po. Nako. Sigurado, may nangyari kanina sa bahay, no? Kaya ganyan na biglang nagbagong isip mo. Magtapat ka sa akin, Calvin. Nakagalitan ka na naman ba ng misis ko? Wala po yun, sir. Ako na humihingi sa'yo ng pasensya para sa misis ko. Talagang mainitin ang ulo ng babaeng yun eh. Isa pa, napagbibintangan niyang baka raw anak kita sa ibang babae. Pasensya ka na, ha? Basta, ihanda mo ang mga kailangan sa school para makapag-enroll ka sa susunod na pasukan. Kung pagmumulan lang po ng away ninyo mag-asawang pag-aaral ko. Huwag na lang po, sir. Salamat na lang po. Siguro po, talagang ganun. Pag mahirap, tingin ng iba, wala kaming karapatang mangarap. Oo. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Kung merong pumipigil sa'yo na maabot ang pangarap mo, ako narito ko para tulungan ka. Akong bahala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nana Isabel! Oh, bakit mukhang galit ka, Zack? Bakit nagmamadali ka? May kaaway ka ba? Dumating na ba si Calvin? Oo, nandyan na siya. Naroon siya sa bodega, sa kwarto niya. Bakit ba? Nasilip ko kaninang umaga nasa papag niya ang lumang libro ko. Bakit siya nakikialam sa mga gamit ko? Sandali, Zack. Hindi nakialam si Calvin sa mga gamit mo. Ang mga lumang librong nakita mo sa kanyang kwarto, isinako mo na yun, hindi ba? Sabi mo, ibenta ko na lang sa mga magbubuti. O kaya daling ko sa rekto kung meron akong panahon para maging pera ko. Nakita ni Calvin. Sabi niya, baka raw pwede niyang basahin kapag nagpapahinga siya. Kaya ayun, ibinigay ko. Hindi ko yun ibinigay sa kanya. Makikita niya. Hoy! Siya! Anong gagawin? Ninakaw niya ang gamit ko. Bibigyan ko siya ng leksyon. Calvin! Calvin, lumabas ka dyan! Calvin! Ano ba? Ikaw pala, Zack. Bakit parang galit ka? Galit talaga ako. Bakit dinakaw mo mga libro ko? Ha? Ayun ang isa, oh. Hawak mo. Ang lakas ng loob mo makialam ng gamit ko, ah. Nagkakamali ka. Hindi ko ninakaw to. Akala ko kasi itatapon na kaya kinuha ko. Ang sabihin mo, malikot talaga ang kamay mo. Bakit mo ko sinapa? Para matuto ka na pag hindi sa'yo, huwag mong pakikialaman. Sige, lumaban ka! Lumaban ka! Siya! Ano ba? Ano? Huwag Laban! kayong mag-away! Huwag po kayong mag-alala, Nana Isabel. Hindi ko po siya lalabanan. Lumaban ka! O natutuwag ka lang, ha? Halika dito! Sa amin sa squatter, bawal ang duwag. Doon pag mahina loob mo, kakainin ka ng kapwa mo.
dami mong dahilan. Eh di kung gano'n, lumaban ka sa akin. Tara dito! Sige, pasalamat ka, anak ka ng taong sobra kong nire-respeto. Kung nagkataong ibang tao ka, Dami mong dahilan. noon ko pa binasag ang mukha mo. Dahil noon pa ako nahangasan sa ugali mo. Ayoko ng gulo. Ayoko ng away. Kaya nakikiusap ako. Zach, yung simpleng pangarap ko, huwag mong harangin. Alam mo ha? Ang corny mo! Simpleng-simple lang naman ang gusto ko sa buhay. At yun ay ang patuloy na mabili ang gamot ng lolo ko. Sana lang ang nag-iisa kong pamilya. Pag nawala pa siya sa akin, baka hindi mo magusto ng gagawin ko. Baka nga, mag-iisa na akong demonyo! Zach! Zach! Nasaan ka? Daddy, narito po ako. Bakit sinapak mo raw si Calvin? Sino nagturo sa'yong maging marahas sa kapwa mo? Kasi po, Daddy, ninakaw niyo yung... Walang ninakaw si Calvin! Ipinatatapon mo na ang mga lumang librong yon, hindi ba? Hindi ba? Sa kalagmana ng ganyang ugali, na hindi bali lang itapon ang gamit mong ayaw mo na kaysa pakinabangan ng ibang tao. Ha? Saan mo namana ang ganyang asal? Saan? Saan? Ang totoo po, Daddy, nagsiselos po ako kay Calvin. Kasi po, pakiramdam ko, parang mas mahal ninyo siya kaysa sa akin eh. Ikaw ang anak ko. Pwede bang magmahal ako ng ibang tao kaysa sa'yo? Pero Dad, puro pabor niya ang ibinibigay niyo eh. Dahil nangangailangan siya ng pabor. Nangangailangan siya ng tulong. At isa pa, nakakatuwa siyang tulungan dahil masipag siya, mabait siya. Nagbabait-baitan lang ang Calvin na yon. Dahil sabi sa akin ng anak natin, nagbanta pa raw ito sa kanya. Anong nagbanta? Sinabi raw sa kanya ni Calvin na huwag niya tong piliting maging demonyo. O, hindi ba pagbabanta yon? Lahat ng tao kapag inapi mo, kapag sinaktan mo, naroon talaga ang posibilidad na lumabas ang nagtatagong demonyo sa likod ng kanyang utak. Palagi ka na lang may katwiran, basta sangkot ang Calvin na yan. Ang mabuti pa, paalisin mo na lang siya para wala nang gulo. Para matahimik na tayong pamilya. Maghanap ka na lang ng ibang magiging helper natin dito sa hardware. Walang rason para paalisin natin siya. Ano? Kaya sa ayaw at sa gusto ninyong mag-ina, mananatili siyang katulong ko sa ating negosyo. Calvin, Apo, mabuti dumating ka. Kanina pa ako namimilipit sa sakit dito sa aking kanang tagiliran. Di po ba kayo nalipasan ng gutom, Lo? Hindi naman siya nang sumasakit sa akin eh. Ibang klaseng kirot ang nararamdaman ko. Hindi po kaya komplikasyon ng sakit ninyong diabetes. Aray ko! Hindi ko na ito kaya, Calvin. Hindi ko na kaya. Aray ko. Nanunod ang sakit. Sobra. Ito na siguro may kamamatay ko. Huwag naman kayong ganyan. Sobrang sakit. Diyos ko, kunin niyo na lang po ako. Dito lang po kayo, Lo. Tatawag po ako ng mga kapitbahay. Magpapatulong ako na buhatin kayo. Kailangang maitakbo ko kayo sa ospital.
Komplikasyon nga kaya sa sakit na diabetes ang matinding kirot na nararamdaman ni Lolo Mulong sa kanyang tagiliran? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga nagsiganap ay sina Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Vilma Borromeo, at Chester Singyan sa papel na Calvin. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia, sa musika ni Buboy Sanonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang papailit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Baka nga maging isa na akong demonyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.